Ani ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Anak sa usa ka retired teacher sa Jensan, top 10 sa licensure exam for teachers 2023. Desisyon sa Market Committee sa LGU Jensan, ginaulat sa Market Administrator aron maaksyonan ang problema sa palengke. Refreshment area sa Jensan Public Market, inspeksyonon. Senro maayong pamatasan og disiplina, solusyon sa problema sa basura. Soc-Sargent Region, makasinati og maot nga panahon tungod sa ITCZ, Tropical Depression, posibleng mahimong bagyo. Soc-Sargent mayong gabi, adlaw nga Sabado, Mayo 22, 2023, live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako niyong kabrigada nga maghatag kaninyo og balita, dili lamang sa Soc-Sargent, iguman sa managlahing reyon o kiniang Ronda Brigada. Og sa detalye sa atong mga balita, inspirasyon sa usa ka top-notcher ang amahang magtutudlo nga karon retired teacher sa pagpaningkamot nga mapasa ang licensure exam for teachers ning tuiga. Handom lamang niya nga makapasa apan gikakurat niini nga nakasulod pa di ay siya sa top 10 sa board exam. Ibrigada mo, Lysel Labajo. Unexpected gayud alang sa Bachelor of Elementary Education, Major in General Education graduate nga si Steven Pormento ang makasulod sa top 10 licensure exam for teachers kunlet ning kasamtangang tuig. Kaniadtong bata pa siya, wala niya gihandom ang mamahimong magtutudlo. Apan kaniadtong gadako na kini, nakita niya sa iyahang amahan nga usasab ka teacher ang inspirasyon mokuha sab sa maong propesyon. Tudlo pa akong papa. Kita na akong kalipay ang vibrant o ang overall nga impact sa education dun sa mga. Sa 5 nila nga mag-igsuon, duha sila ang nikuha og kursong education. Kapin 5 ka bulan sab matud pa siyang nag-review alang sa board exam, asa mugahin gayud siya og 6 o 8 ka oras matag adlaw sa pag-review. Kaniadtong usa ka bulan na lang ayha ang exam, mugahin na kini og 12 ka oras sa pagtuon. Pag ulit dili man ko babad mag-review. Kung katulugon ako, matulog din ko kay dili man ko anong type sa person nga kanang kailangan ko dun jud ang isa ka adlaw maabot og 16 hours ka mag-review. Ako dili mo gud na kung dili na ako kaya matulog din ko. Pero make time to review good. Bisan ka usang higayon, wala matud pa siya kasulay nga maluya. Tungod goal gayod niya ang makapasa sa let. Gani duna pa siya side hustle asa usa siya ka bass guitarist sa ilahang banda. Pastime sab niya kini kung makabati na siya og kakapoy sa pag-review. Pag that time kung naay vacant sa halimbawa naka-break mi sa mong mga events, so mag-review ko, balikyat review para dili lang to keep my mind going lang gud nga naadjud bisan nga na ako mga side hustle nagid gyapon akong focus sa pag-review. Lakip sa unom ka top-notcher sa Jensen sa elementary ug secondary level mao si Steven, top 10 sa LET 2023 asa nakaangkon kini og 90.40%. Gani dunay mensahe ang amahan ni ining retired teacher nga si Zosimo Pormento sa iyahang anak nga si Steven. Nalipay ko guys sa anak na hindi na nakapasar siya, nakatungtong siya sa top 10. Nalipay yung siya.
Base sa datos sa Professional Regulation Commission kun PRC sa let results ning tuiga sa elementary level anaa sa 60,896 ang nagtake sa exam ug 24,819 ang nakapasa kun 40.76%. Samtang sa secondary level anaa sa 102,272 ang nag-exam ug 48,005 ang nakapasa kun 46.94%. Mensahe na lang ni Steven sa mga future educators nga mag-focus sila sa pag-review ug dili kalimtan ang magpahuway tungod kinahanglan sab kini aron makahuna-huna og tarong sa board exam. Kini si Liza Labajo, in the heart of changing lives. Brigada News. Padayon karon nga ginisgutan sa katawhan sa Jensan ang problema nga pagbutang og dugo sa karning baboy sa mga baligya nga isda sa palengke aron lang tan-awon nga presko alang sa mga mamalitay. Apan unsa ba ang hutlanan ining maong problema kung maghinulatay na lamang ang mga opisyal sa syudad kung kinsa ang magtutok sa problema? Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, Enemy Mugpon. Nakadepende sa Market Committee sa LGU Jensan ang desisyon kung ipadayon ang pagpasirado sa unom ka stall sa fish section o ipatawag ang mga tag-iya aron mahisgutan ug mahatagan og kasulbaran ang problema kalabutan sa gikaingong pagbutang og dugo sa karning baboy ngadto na sa mga baligya nga isda sulod sa Lito Isclamado, City Public Market Administrator. Hangtod sa kasamtangan, gihulat niya ang desisyon sa maong komitiba human na to ang dili maayong hinimuan sa mga vendors. Magagad ta sa ilang market committee resolution o sa ilang desisyon. Kung na kay update nga na sila paghimuon o na sila ginahimo. Wala po ko already magkumaki-alam man ang ilang desisyon. Kaya mag-meeting pa man na sila. Di ba? Oh. O kung ipatawag pa nila ng mga personalidad nga involved para po na sila. Alang kang Isclamado, buot niyang irekomenda sa laing negosyante ang mga pwesto nga napasiradan kung ang kanhing nagapangarkila dinhi nagabinuang sa pagpamaligya. Tungod, tibuok komunidad sa Jensan ang posibleng maapektuhan sa hugaw nga pamaagi sa mga namaligyag isda. Una nang gibutsyag ni City Administrator Shandy Liedo Pistanio nga gipasiradan na nila ang mga stall asa nakita ang isda nga may sagol nga dugo sa baboy ug pagahisgutan pa nila kauban ang market committee kung unsa ang angayang himuon alayo niini. So karon nakapadlak mo tong mga stalls na atong na kuhaan og mga unsa mga sample aning mga pork blood og ipadangat na ko ni siya sa market committee for kung unsa gyud ang mas kung unsa ang desisyon bahin aning apat na stallholder. Ginapabantayan ni Isclamado ang fish section sa palengke aron mamonitor ang mga naninda og isda, lakip na ang karnihan ug uban pa nga pwesto sa maong merkado. Kini si Enemy Mugpon, in the heart of changing lives. Brigada News. Takdang inspeksyonon sa sanitation na unit sa Jensan City Health Office o kuna CHO ang refreshment area sa Central Public Market. Kinuman gibutsyag sa Central Public Market Administrator nga walay taga-sanitation unit sa CHO ang nag-inspeksyon sa lugar. Ibrigada mo, Richel Gobalani. Gisiguro ni Lynn Basia tigdumala sa usa ka karinderya sulod sa phase 2 sa palengke sa Jensan nga limpyo ang pagproseso sa pagluto sa ilang mga sudan. Limpyo usab ang ilang mga utensils nga ginagamit sa mga customer sa maong karinderya. Sa pagluto pa lang, paunsa niyo ginasiguro nga limpyo ang pag-process? Ugasan di siya maayo, tapos kinahanglan kuan nimo ang mga pagkaon nga dili siya malangawan. Yang i-plaster gina nimo siya, ma'am. Na-inspect na mo dire sa una pa? Kumusta ang resulta? Okay raman. City Health ang nag-inspect? Tapos sa radya mo na naman po, naaman mi ka ng health card. Tapos nga inspection man po, ma'am, ang tubig. Sa radya mo na naman, inspection man po ang tubig kung magamit ba siya o dili. Sa maong karinderya usab ni kaon si Edna Balones, senior citizen, tungod nakita niya nga limpyo ang lugar ug pagkaon. Nakikita ko man nga bina-sterilize man nila ning ilang mga kuwan. Mga ining kutsara. Maglimpyo man siya.
Samtang giangko ni Engineer Neil Brandon Disipulo, head sa sanitation unit sa City Health Office, nga gitakda nila atong Mayo 17 ang inspeksyon sa palengke. Apan kini ang wala na dayon, gumikan sa dunay kalit nga pulong nga nahitabo. So si sanitary team, di na ito maingon na perminti jud sila gaadto sa market. Pero natay mga inspection na ginabuhat dira, muna ning proof nato na naay team na nag-adto jud didto. Una nang gibutyag ni Lito Esclamado, Central Public Market Administrator, nga angayang magbutang og sanitary inspection team sa mga kan-anan sulod sa palengke. Dapat na sila campaign ba nga bahin na kanang mga refreshment nato, halimbawa na magmerinda, ma-contaminate daw na ikuan. Sila ba yung magkuha na nga ila dapat ng kuno ng mga tindahan diyan nga sana panglimpyo mo na inyong lawas, yung mga gamit diyan limpyo tanan-tanan di ba na sir. Sanitation na sa ilang kuan ba lahat ba na sa city kay antod karon ba wala mo kakitag sanitary inspector nga nagawa inspection diri sa palengke. Kahibaluan nga nag-ugat ang isyu sa palengke, human na diskubre ang pagbutang og dugo sa baboy sa isda nga ginabaligya sa pipila ka fish vendor aron mugawas nga presko kini. Brigada Richard Gubalani, in the heart of changing lives. Brigada News. Problema sa basura sa General Santos City. Sumala pa sa labaw sa Senro, disiplina matod pa sa kaugalingon ug mamahimong responsable sa ilang palibot ang maong solusyon. Samtang pagpakusog sa enforcement sa matag personahe sa barangay nga may kalabutan sa pagpatuman sa tama nga paglabay sa basura usa sa paghahimong lakang. Ibrigada mo, Russell Jean Namantile. Disiplina sa kaugalingon mao kana ang labing importante sigon ni Adonis Lemery aron matuldukan ang problema sa basura sa syudad sa General Santos. Ang pagsunod matod pa sa balaod nga basura mo sagot mo o linis mo kay gamay lang matod pa nga butang kung adunay pagtagad ug paghigugma sa palibot. Gani si Adonis kanunay niining ginasiguro nga ang mga basura nila sa ilang panimalay nakasegregate kanunay. Nasa sayo yun kung paano dahil basta dalawa yung dapat ang pinaglalagyan mo. Yung lahat ng nabubulok nakabukod at yung hindi nabubulok nakabukod din. Katulad ngayon, di ba, hindi nabubulok. Nagtapon ako. Wala naman sila reklamo kasi lahat hindi nabubulok yun eh. Katulad ng plastic, basta lahat ng hindi nabubulok. Aron kung oras nga adunay mangolekta og basura, dili na sila malisdan pa og makatabang usab kanila. Oo naman. Kasi sila nagpipick up lang naman ng kung ano yung tinatapon mo eh. Hindi naman sila yung nagsisegregate. At saka kahit saan, dapat gano'n naman talaga eh. Oo, yung nagtatapon talaga. I mean, sa loob ng bahay, hindi naman mahirap mag-segregate. Kasi hindi mo naman iniipon bago mo i-segregate. Halimbawa, katulad yan, may pinamili ka. Ano yung dapat na sa basura na hindi nabubulok? Di doon mo ilagay sa hindi nabubulok. At kung ano naman yung nabubulok, doon mo rin ilagay sa sa nabubulok din na basurahan. Sigon usab ni Jose Dio Mamon, kolektor og mga basura, gani adto permi sila makatunong og mga basura nga halo-halo ang malata og dili malata. Ingon man panagsa pag-abot nila sa landfill, pag-inspeksyon mahibaluan na lang nila nga wala nakasegregate ang ilang mga nakolekta kay sila ang ginapamulta og kapin 5,000 pesos. Balik-balik na muna ma'am. Kaya dili na ka dito sa landfill. Dili na pwede dito ba? Kami mga pinaltihan dito. Stricto kayo. So na-day time sir nga kaning kamo jud ang maka-penalty. Oo, napod. Pagyabuan ni sample kaning mga silupin na mong dala, pagyabo dito. Napoy ga check dito. Bali stricto kayo. Oo, nga na ko na dito eh. Kailangan sa balay pa lang na lahi na ba? Pagkolekta na mo, diretso na. Kung magsilupin may silupin na mong kwaon, kahoy na siya. Nga buti na siya. Mag na segregate naman ba? Saysay ni Alan Marcilia, labaw sa City Environment and Natural Resources Office sa Gensan, aminado kini nga basura ang usa sa problema sa syudad nga dugay na usab ginapatuman. Apan hangtod karon dili masulu-solusyonan tungod sa kakuwangon sa ilang tawo aron nga maoy mag-disseminate sa matag barangay aron nga ipaabot sa mga tawo ang importansya sa tama nga paglabay sa ilang mga basura. For example, kahit Marikina, Tulong, Tapo, Puerto Princesa, nag-educate sila, inform ang mga tao, pero they did not stop there. Pagkakuman nila educate sa mga tao, ang ilang binuhan karon, biglas na nilang maayo ang ilang enforcement.
So kung na kayo mga tao, like, pinapabawal nila paggawas ng basura, kung the inspector of collection, hindi ko ka pwede basta-basta pagdagat ng basura. So sa ilang hapag, naitadapan, automatic tayo na-admit penalty. Kasama ang ikalawit na itong area is ang enforcement. Ngayon, hindi ka ito enforcement, tumut kay without people, without enforcement. No? So, isa na ito rin. Kaya kung ang among ginatanaw, ang tawag na kinahanglan pa pagkaroon disiplinaho ka kung na-enforce ka rin kung wala sa ilang personally, voluntary, nila-practice na nila ang pag-dispose ng basura ng maaari. Usa sa ilang nahuna-hunaang lakang karon ang pakusga ng enforcement ug mas simuon pang epektibo ang pagpatuman sa balaod pinaagi sa paghatag og penalty sa mga nagasupak og kapin 5,000 pesos samtang alang sa kadtong mga adunay establishmento nga posibleng i-revoke ang ilang business permit ug galing dili sila mosunod ingon man ang pag-edukar sa katawhan kalabot sa dakong epekto sa basura sa komunidad. Maong gikinahanglan gayud nila ang kooperasyon sa katawhan nga mamahimong responsable bisan sa ingon aning butang. Kini si Russell Jean Mantile in the heart of changing lives. Brigada News. Parayong makasinati og gamaot nga panahon ang Soc-Sargen na region tungod sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ og localized thunderstorm ilabi na sa hapon ug gabi. Samtang tropical depression ginabantayan tungod kay posibleng mahimong bagyo sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAG-ASA. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Intertropical Convergence Zone kon ITCZ ang hinungdan sa maot nga panahon nga padayong nasinatian sa Soc-Sargen region. Kini sumala pa sa datos nga gipagula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon PAG-ASA. Sumala pa ni Roy Humawan Observer 3 sa PAG-ASA Gensan, posibleng makasinati og madag-umon nga kalangitan ug patak-patak nga pag-ulan ngadto sa kusog nga pag-ulan nga posibleng makamugda og pagbaha ilabi na sa mga anaa nakapuyo sa flood-prone area. Na manatili pong mag-monitor sa PAG-ASA, lalong-lalo na po yung ginarelease natin ng mga rainfall o thunderstorm advisory. So, ngayon po, mayroon ho tayong papasok na inaasahan na papasok na bagyo. Posible po itong papangalangan ng bagyong BT. Sa ngayon, mababa naman po yung chance nito yung maglalandfall. Subalit, posible po ito na ma-enhance niya yung hanging habagat po natin, na siya magdadala po ng pag-ulan dito po sa ating bansa. Samtang ang PAG-ASA aduna usab ginabantayan nga tropical depression sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga posibleng mukusog pa og mahimong typhoon o super typhoon apan kini nakadepende pa sa mamahimong direksyon kung kini mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw sa Biyernes o sa Sabado o sa sunod semana. Ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan, subalit may inasahan po tayong thunderstorm lalo na sa hapon o gabi. Dulot po ito ng ITCZ o localized thunderstorms. Yung hangin po natin dito po sa Gensan ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula po sa Timog Kanluran hanggang Timog na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Tinatagwat po natin temperatura ay sa pagitan po ng 23 hanggang 34 antas sentigrado. Kini si Russell Jean Mantile in the heart of changing lives. Brigada News. At ang isa mong pagpalik, kapulisan dunay person of interest sa pagpatay sa intel officer. Kapin 90 ka mga itlog sa pawikan nakitaan sa mga mananagat. Pawikan girilis sa dagat sa Sarangani. Indoor playhouse, kiddie ATV o kiddie motor. Bag-ong kalingawan sa mga chikiting sa Cap Alfredo sa Pulumulok. Kanang-tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Padayon kita sa itong mga balita, person of interest sa kapulisan ang duha ka tawo nga nakita sa mga testigo nga nabusil sa intelligence officer sa Sarangani Police. Usa sa person of interest ang nailhan na sa kapulisan apan nagdumili nga ibutyag ang pangalan gumikan sa nagparayong investigasyon. Ibrigada mo, Richel Gubalani.
Dunay pipila ka testigo nga gihangyo karon ang kapulisan nga mohatag og pamahayag kalabot sa pagpusil patay kang Police Chief Master Sergeant Peticilier Licanto, ang intelligence officer sa Sarangani Police Provincial Office kon SPPO. Kini aron usab maila ang usa pa sa duha ka tawo nga nakita sa ubang testigo ug sa CCTV camera nga namusil kang Licanto. No, so natay ginatuluan karon na possible witness nato nga para ma-identify ang isa sa mga perpetrators o ato i-match sa ato ang isa sa ato mga POI. So nakanatay mga POI karon. So ato na lang is for validation sa ato ang isa sa mga witnesses. So posible nga naapa no. So karon dili pa nag-focus sa duha nga mauyoy pamusil no. Kato isa sa mga careerman o kining driver sa maong motorsiklo. Ato pa nang dipreto i-kwan karon no. So nanatay pangalan. Una nang giangko ni Police Major Wesley Matiliano, hepe sa Pindaton Police Station, nga job-related ang motibo sa pagpatay kan Licanto. Liyon niini padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan kalabot sa moong insidente. Kahibaluan alas 6:30 sa gabi Miyerkules, samtang pagawas na sa bilyaran si Licanto og pasakay na unta sa kotse, kalit miduo lang usa ka lalaki og gipusil ang moong pulis. Gilayon usab misibat sakay sa nagatang nga motorsiklo ang namusil og mikagyo sa wala masutang direksyon. Brigada Richard Gubalani, in the heart of changing lives. Brigada News. Isip pag-atiman sa kinaiyahan na himong giprotektahan sa mga sakop sa PNP Maritime sa Kiamba, Sarangani Province ang mukabat sa 97 ka mga itlog sa pawikan. Human kini makitaan sa Kabaybayunan, sakop sa Purok Gomamela, Kiamba, Sarangani Province. Subay sa impormasyon nga mismong mga nagpakabana nga mga mananagat ang nakakita sa dulan gatusan ka mga itlog sa pawikan sa maong lugar. Gikordon sa PNP Maritime ang lugar kung asa nangitlog ang pawikan aron maghatag og pahimangno sa mga residente nga dili angayang hilabtan ang mga itlog sa pawikan. Gumikan ini naghatag og pahimangno ang mga otoridad nga gilayong i-report sa ilang buhatan o galing makakita sila og mga nangitlog nga pawikan aron dali nga matagaan og pagtagad. Una nini na himong nakarelease usab ang PNP Maritime o Philippine Coast Guard, bantay dagat o mga barangay officials o pawikan sa baybayong sakop sa Purok Mabuhay, Barangay Dato Dani, Kiamba, Sarangani Province. Human gikaubugutan sa mga residente ang maong pawikan ilagi yung gireport kini sa mga sakop sa bantay dagat aron malikayan nga mas stress o malikay mahilabtan sa mga residente sa maong lugar. Nakaagaw og atensyon sa mga tao sa Plaza General Santos ang performance ni Lucky Galindez. Sa dihang gikanta niini ang nagkarayang rendition sa outdoor singing activity nga gi-sponsor sa Power Cell Salabata. Alang sa dugang detalye, i-brigada mo, Tani Kasi. Gilingaw pag-ayo ni Lucky Galindez ang mga audience nga nasa Plaza General Santos sa dihang nagperform kini o gipaambit ang iyang talento sa pagkanta. Walay pili sa mga tao ang napawaw sa matag kanta nga giperform ni Lucky tungod sa pag-anindot sa iyang tingog. Usa si Dato Manong Dats Mamalangkas ang migahin og higayon nga mitan-aw og naminaw luyo sa iyang pagpamasada pagkahuman nga nadungog nini ang tingog ni Lucky og nang hinaot nga layo pa ang makabot nini sa umaabot nga panahon. Super galing. Smooth yung voice. Although na hindi ako marunong kumanta pero naaliw ako. Kasi sa galing niya. Ang mga estudyante nga pauli na unta ang naaghat nga maminaw og wala gipanabay ang mga ginutlo sa dihang nadungog nila ang tingog sa nagakanta. Akong maingon sa iya, sir, kay hawad ki siya tingog. Tapos naaman mi dito sa oo, tapos nadunggan namin yung tingog, so nag-adto mi diri. Samtang si Ivana Sinica ang halos walay mga pulong nga mogawa sa iyang baba tungod sa iyang pagbilib sa performance nga iyang nasaksihan. Talented ko siya. Speechless. Kalabot ni ini gipasabot ni Jomel Paul De Leon, brand manager sa Power Cells, ang ilang pinasahi nga kalihukan alang sa katawhan. Ang main goal talaga natin dito is of course to raise awareness dun po sa product na meron tayo, which is si Power Cells Salabat. And of course, yung performer natin na si Miss Lucky Galindez, ang gusto natin dito, sir, is ma-inspire po yung mga generals na makakarinig, makakapanood.
Samtang si Lucky ang hugtanon nga nagapasalamat sa mga nakadayeg sa iyang tingog o gipamahayag nga importante alang kaniya nga maka-inspire sa uban. Sigun ini nga sa matag karon og unya may motibasyon kini sa iyang pag-perform. Ang pagkakamali ko po, yung mga bashers, yung mga haters, siguro yun po yung parang naging motivation ko para ma-improve ko pa yung talent ko po. Mapainubsanon sab niini nga gipamahayag nga dili siya maundang sa pagtuon aron nga maimprobar pa ang iyang talento. Kini si Brigada Danny Case in the heart of changing lives. Brigada News. Gihimo lang binulan ang pagbayad sa miyembro sa bagong programa nga One Tahanan. Sukuhay kaniadto sa kabrigadahan nga kinahanglan matag semana kini magabayad asa lisod usab alang sa community officer nga magbalay-balay aron mangolekta sa mga miyembro niini. Ibrigada mo Lysen Labajo. Lisod ug hago alang sa samang purok volunteer nga si Leonora ang matag semana mangolekta sa mga miyembro sa kaniadtong kabrigadahan. Duna pay higayon nga kaundangon siya tungod duna sab siya'y trabaho. Kalipay niya karon ang bagong polisiya sa bagong programa nga One Tahanan tungod kausa sa usa ka bulan na lang kini mubayad. Kapoy ma'am, uy, wag gyud maghatod sa balay kay ginaadto gyud nako sila usay mingon lagbalik mo na inaaban tag duha ka bulan di ka bayad taplan gay nako. Maskin karon gani Lakang pausahay ang pagbayad sa miyembro nga si Nanay Elsa, 71 anyos, tungod duna higayon nga matag paningil sa iyaha, wala pa siya'y kwarta. Hinungdan nga mapasalamaton kini sa bagong programa. Dili po, ang ano lang, kanang wala pa'y sweldo. Oo. Magani mo yung kay Bibi na, Bi, wala pa may sweldo, Bi, hatod lang ako, Bi, ana, oo. Emosyonal pasab nga nakahinabi sa news team si Nanay Fernanda, 74 anyos, tungod mahinumduman niya ang natabang sa kaniadtong programa ilabi na sa iyahang bana nga mipanaw na bulan sa Pebrero ning tuiga lamang. Kilang ma'am kay kung sinima naman gusto tayo magkabusal-busal tagpangita ba labi na mga duhami nagminggo. Sa pagmugna og mas ligong polisiya sa bagong programa, lakip sa nakita ni ini ang kalisod sa mga community officer nga matag semana magbalay-balay sa mga miyembro ni ini. Rason kini nganong gihimo nga matag bulan o once a month na ang pagbayad sa mga miyembro aron dili na malisdan ang miyembro o purok volunteer ni ini. So any day of the month hulog yapon na siya isa ka bulan. So maskin pag May 1 to May 31 hulog yapon siya isa ka bulan. So ang mode of donation nato ani is pwede na ta individual na mo adto sa opisina or magkasinabot sila sa ilahang mga purok, mga silingan na ipadala na lang kay naaman tay mga individual receipt gihapon. So naapod tay through GCash, naami launching sa GCash unta mahumana siya mga by June kay gusto na mo pwede na pod mo didto na lang mag-donate sa GCash. Gani, dunay tulo ka programa ang One Tahanan. Una na diri ang Prep 1 o tigom alang sa pagtinabangay health and mortuary nga 60 pesos ang bayran matag bulan. Ikaduha ang Brigada Health Plus asa 40 pesos matag bulan ang bayran ug ang ikatulo mao ang Brigada Mafma asa 20 pesos lamang matag bulan ang bayran. Alang sa dugang impormasyon o gusto makahibalo sa programang One Tahanan, dangop lang sa Kabrigada Foundation Incorporated, NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City o tawag lang sa numerong makitaan sa inyong TV screen. Kini si Liza Labajo, in the heart of changing lives. Brigada News. Kaninindot ni nga mga balita mga kabrigada, ang Seth Indoor Playhouse sa Cap Alfredo na nahimutang sa Polo-Polomolo ka South Cotabato, opisyal na nga giabrihan. Ano ang report ni Shami Kalinawan? Fredo nga nahimutang sa Polo-Polomolok.
Gisugdan kini og blessing rites o gisundan sa ribbon cutting nga gipangunahan sa Vice Chairman sa Brigada Group, Madam Yelsi Yasay Catulpos ug Chairman CEO Sir Elmer V. Catulpos. Ang aim sa maong activity place nga ma-enjoy gyud sa mga kabataan ang pagiging bata. Mihatag usab og mensahe si Sir Elmer. Isipan ninyo nga part mo sa experience sa bata, sa childhood sa bata. Dili na to malikayan nata sa digital age. So importante gyud ang bata ma-expose sa digital world kay mo na ilahang kalibutan. Dili na to awayon nga ang mga bata ma-expose ngadto sa computer, ngadto sa online kay tungod mo na ilahang time karon. But of course di na to kalimtan, it's our responsibility mga dagko, mga mama, mga papa, mga lolo, mga lola. It's our responsibility nga atong i-expose sa real world ang atong mga kabataan. Baruta daghang kayong mga kabataan nga nagapuyo lang sa balay, walay katong real world experience. Kini opportunity, no, atong gihimo nga makahatag og real experience sa real world ang atong mga kabataan. Paun sa mabulingan. Ingon si Padre, dapat ang mga bata nga manhidden ni maka-experience og kanang ligo sa ulan while mag-play din ha. Usasab sa inspirasyon nga gitukod kini ang amahan ni Madam Yelsi Yasay Catulpos nga si Cap Alfredo. Grabe kini ka generous pag-abot sa mga kabataan. Mihatag usab og mensahe si Madam Yelsi. Inspiration siya aning establishment sa brigada. So this is intended for the family na para makaband ang ilahang family sa mga ang parents with their kids. So every Sunday mao gini ang atuanan sa pamilya. So we are inviting everyone na magsimba mo sa Trapistin, and then this is maagian lang padulong sa Trapistin Monastery. So 10 AM ang ilahang mass there. So pwede sila mo hapit sa Cap Alfredo para magbanding. Okay. Okay na, tama na to. Nag-enjoy gyud ang mga chikitings sa Seth Trailblazer nga adunay mini ATV ug electronic motorcycle sa playground ug syempre sa Seth's Indoor Playhouse. Aduna usab plastic dome where you can have chit-chat. Ang tinguha sa Cap Alfredo nga mag-enjoy gyud ang pamilya nga mobisita dinhi. Kay kini gi-design for families to bond and create memories. Kabrigada, bring your friends and family. Dahil sa Cap Alfredo, we bond and create memories. Kini si Shami Kalinawan para sa Brigada TV, in the heart of changing lives. At ang isa mong pagpalik, DepEd target nga ilunsa ng bagong K-10 curriculum sa school year 2024-2025. Ukrainian President Zelensky makikiusa sa panagpulong sa G7. Pinakainit nga temperatura sulod sa 5 ka tuig. Dakong tsansa nga masyonatian sa tiwag kalibutan, kanangtanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Target sa Department of Education nga ilunsad sa school year 2024-2025 ang bagong K-10 na curriculum. Sa usa ka pahayag giingon ni DepEd spokesperson Michael Lapua nga gikolekta pa nila ang feedback sa publiko sa gipagulang draft sa K-10 curriculum, samtang nagpailalom pa sa review o konsultasyon karon ang curriculum alang sa senior high school. Gisapinal na sab sa DepEd ang school calendar alang sa school year 2023-2024. Ang kasamtangan school year nagsugod kaniadtong August 22, 2022 ug mahuman sa July 7, 2023. Gisibak na sa pwesto ang anaa sa 117 ka personay sa Philippine National Police Drug Enforcement Group. Kini human madungagan ang ihap sa mga gitangtang sa pwesto gikan sa kaning 97 ka mga personahe sa maong linya sa kapulisan. Matod kang PDEG Director Police Brigadier General Faro Olaguera,
Nadungagan pa og 20 ang nasibak sa pwesto, lakip na ang 13 ka pulis sa giingong dunay koneksyon sa isyu sa 990 kilo nga biggest drug haul, samtang ang 7 tungod sa uban pa nga kinungdan. Lakip sab baton pa kini sa pagpaningkamot sa liderato sa PNP nga limpyuhon ang tibok kapulisan gikan sa bisan unsa mang bahid sa anomalya. Dugang pa sa opisyal nga karon ana sa usa ka libo kapin ka mga tauhan sa PEDEG ang mipailalom sa refresher course dungan sa pagpaniguro nga padayon na ilang ginapahigayong hingpit nga pagsala sa ilang mga tauhan. Makikiusa si Ukrainian President Vladimir Zelensky sa mga pulong-pulong sa leader sa Group of 7 dito sa Hiroshima, Japan. Samtang gikumpirma ang plano, giingon sab ni Ukrainian Presidential Office Chief Andrei Yermak nga makigpulong si Zelensky kang US President Joe Biden sa sideline sulod sa tulo ka adlaw nga summit hangtod Domingo. Kainumduman mibiya si Zelensky sa Jeddah, Saudi Arabia kaniadtong Biyernes human mitambong sa Arab League Summit. Moabot si Zelensky sa Hiroshima sa Sabado sa gabi ug motambong sa usa ka G7 session sa mosunod nga adlaw. Si Oleksiy Danilov, ang kalihim sa National Security and Defense Council sa Ukraine, gikumpirma ang personal nga motambong si Zelensky sa maong summit. Kini ang mamahimong pinakaunang pagbisita ni Zelensky sa Asia sukad gilunsad sa Russia ang pag-atake kanila sa bulan sa Pebrero sa nakalabayng tuig. Sa atong human interest story, gikumpirma sa United Nations World Meteorological Organization nga dako ang posibilidad nga masinatihan sa tibuok kalibutan ang pinakainit nga temperatura sa panahon sulod sa 5 ka tuig. Matod sa UN, padayon ang pagsaka sa greenhouse gases, samtang padayon ang hulga sa El Nino phenomenon nga ginalaomang magdala og sobra kainit nga panahon. Dugang pa sa UNWHO, anaa sa 98% ang tsansa nga mahitabo ang maong insidente karong magsugod karong 2023 hangtod 2027. Padayon gihapon ang pagdawat sa Brigada Foundation Incorporated ngadto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og kakinabang alang sa cash donation. Mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Number Account 000-378-40172. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex na nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Tawag gusto mahimong Brigada Volunteer, pwedeng modangop din sa istasyon o magpalista. Kana ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw nga Sabado, mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko, walay sagol bakak, tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Abner Francisco, in the heart of changing lives, o kini ang Ronda Brigada.